Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Manibe, ng ating programang Media Patrol. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras para sa opinyong talakayan, ninaing ng bayan. Tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaswar Latam, na nagsasabing sa umagas tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Media Patrol. Ngayon po ay June 11, 2025, Huwebes. Tama ba? O Merkules. Mukhang nag-advance tayo para sa June 12, Independence Day, araw ng kalayaan. Di ba? Kaya tayo po ay nagkaroon ng kalayaan, Independence Day, dahil sa pagsusumikap ng ating mga tinatawag na mga hero o yung ating mga bayani ng ating bayan. Di ba? Bukas, iwawagayway ang bandila ng ating bansa sa iba't ibang panig ng ating bansa, di ba? Siyempre, sa panguna po dyan sa Rizal Park, Luneta. At tayo naman ay every now and then tayo tuwing araw ng kalayaan, tayo po ay pumupunta dyan sa Luneta. At yung Luneta po na yan ay talagang dyan nakalibing ang ating national hero na ito pong si Jose Rizal. At batid po natin sa kasaysayan naman, mula po doon sa tayo po ay pinasok ng mga Kastila, sinundan po noong mga Hapon naman, yung pong mga Amerikano ay hindi po tayo iniwanan. Sa panahon po noong Independence Day, nang umatras na po yung mga tao o yung mga tropa ng Kastila, nanaig pa rin yung tinatawag na patriotism o sabihin po natin yung ating pagka-Pilipino. Marami pa rin ang nagbuhis ng buhay para makipaglaban sa mga Kano o sa mga Amerikano. Pangkalahatan naman, hindi naman natin kayang talunin ang Kano, bagkos tayo po ay binigyan ng tinatawag na kalayaan. Binigyan tayo ng sariling gobyerno, kaya po ang kauna-unahang presidente ng Republika ng Pilipinas, kung hindi po ako nagkakamali, ito pong si General Emilio Aguinaldo. At sa kaunti nating kaalaman, nang magkaroon po ng sariling republika ang ating bansa, marami pa rin po nagbuhis ng buhay sa ilalim ng bagsik ng kapwa Pilipino na kung saan si Andres Bonifacio ay isang nakaukit na kasaysayan na kinitil ang kanyang buhay sa lalawigan ng Cavite. So, anong dahilan? Kapangyarihan pa rin. Kaya po may mga bayani pa rin na nagbuhis ng buhay sa ilalim ng kamay ng kapwa Pilipino. Tangkilikin po natin ang sariling atin. Tangkilikin po natin ang ating kasaysayan noon man at saka ngayon, na ang nangyayari sa Senado, ang nangyayari po dyan sa Kongreso, may tuturing natin na may pailalim pa rin
na pangsariling interes. Politika, 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 nagugol na po ang ating bansa dahil doon po sa tinatawag na usaping kampi-kampi sa usaping pa rin ng politika. Ngayon po ay 2025 na. Panahon na po ng tinatawag na millennial, panahon na po ng mga taong may kaalaman, panahon na ng taong gising sa katotohanan, panahon na ng taong alam ang mga nangyayari sa kapaligiran, pero nangyayari pa rin ang hindi maunawaan na pangyayari diyan po sa Senado, maging diyan po sa Kongreso. At sa kahapon, sa inaasahan po natin, akala natin, tuloy-tuloy na po yung usapin ng trial sa impeachment labang kay Vice President Sara Duterte, pero bigla po itong na-reverse, bigla po itong pumihit at muli pong ibinalik sa Kongreso sa pamagitan ng pamunuan ng Senado dahil sa usapin ng majority na kung saan nangibabaw na ang impeachment complaint ay ibalik sa Kongreso. Marami po ang nagtatanong doon po sa magagaling, maging doon po sa mga walang alam na kung saan nagbabatay lamang doon po sa mga kaganapan diyan po sa loob ng Senado. Sa usapin po ng tinatawag na konstitusyon na nasa loob ng ating 1987 konstitusyon, sabihin po natin na may sapat na kalaman po rito ang nag-interpret po rito ay may mga alam talaga sa batas. Sila po ay mga batikang abogado, sila po ay mga batikang justices o mga profesor naman sa usapin ng legality, ay sila po ay nagkakandabanggaan na rin dahil sa hindi malinaw na patakaran ng Senado sa ilalim po ng pamumuno nito pong Senate President na si Ches Escudero. Ngayon, sa katulad po namin ng mga media practitioner, sa amin po ay nagmamasid lamang kami kung ano ang aming nalala, kung ano po ang aming nakikita, kung ano po ang mga kaganapan dyan. Siyempre kami po ay nakaabang din at nagbibigay din po kami ng tinatawag na pre-opinion dahil kami naman po ay mga Pilipino na kailangan din po kaming magsalita sa ilalim po ng aming paninindigan and of course para rin po sa kapakanan ng taong bayan. Di ba? Ganyan po kami bumabanday. Di ba? Kasi hindi po ordinary ang nangyayari dyan sa Senado dahil po sa usapin ng impeachment trial na yan laban po sa ating Vice President. In my side is, wala po kong pinapaboran. Makonvict yan o hindi, ang importante ay maituloy kung ano po ang proseso sa usapin ng impeachment trial naman na nakasaad sa ating saligang batas. So kung kayo po ay lumalabas dyan, sabihin po natin sa usapin ng legality, sa usapin ng interpretasyon kung ano nakasaad sa ating saligang batas, sa aming mga ordinaryong tao, hindi na po namin hinihimay-himayan. Bagkos kung ano ba talaga ang tamang proseso, bagkos kung ano po ba talaga ang malinaw na nakalagay sa ating saligang batas. Di ba? Hanggang doon lang po kami. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, Konting Patalastas Chairman, Net Radio. Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh,
Paranaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya, basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Paranaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo sa ating programa ng Media Patrol. Ngayon po ay alas 8:36 at tayo po ay tatanggap na ulat mula po sa labas ng ating himpilan, mula po sa ating Chief Reporter John Osorio. Chief, pasok! Ayon, may isang aksidente sa Tambo. Nabagsakan ng debris mula sa Skyway ang isang sasakyan sa Ninoy Aquino Avenue sa Barangay Tambo, Paranaque, ngayon Miyerkules. Alas 12:30, kanina lang ito, June 11, 2025. Nagtamo ng sugat sa ulo ang driver ng SUV na dinala sa ospital. Inihintay pa ang resulta ng formal na investigasyong kaugnay sa insidente. Ayon sa Traffic and Parking Management Office ng City of Paranaque. Bukod dito, proyekto ng Cavitex nagdudulot ng matinding traffic sa mga commuter sa C5 extension. At bukod dito, ay nagdudulot ng pagbaha sa lugar ng Halikhalon at Libo, sakop ng Santo Niño dahil sa ginagawang Skyway. Ayan, so yun po ay update mula po dyan sa proyekto ng Cavitex. Mula po sa proyekto ng Cavitex dito po sa lugar ng Paranaque. At sa kasalukuyan, tuloy-tuloy po ang sinasagawa po nung pagtatayo po ng mga poste o haligi na proyekto po ito ng Cavitex na kung saan apektado po ang lugar ng Santo Niño, La Huerta, San Dionisio sa kanilang ginagawa. Kamakailan lamang, napakataas ang pagbaha sa lugar ng Kaingin, maging sa Moonwalk at dito sa bahagi ng La Huerta, dahil doon po sa ginagawang pagtatayo ng mga poste ng Cavitex. Pagkatapos kahapon at ngayon, ang proyekto po ng Cavitex din ay nagdulot ng napakahabang traffic dito sa kahabaan ng C5 Road, na kung saan ito po ay naharangan ng kanila pong mga gamit or equipment doon po sa paggagawa ng poste
na kung saan pwede naman sanang magawa ng paraan ng inutil na kontraktor. But unfortunately, nang ito po ay ating makita kanina, ang nakahambalang po na equipment ay nandoon po sa gitna ng kalsada na supposed to be dapat ito po ay iniligay sa gilid lamang upang iyong pong mga motorista ay hindi po maabala. Ganon din po yung kahabaan ng Sokat o Dr. E. Santos Avenue ay maging tuloy-tuloy po ang daloy ng mga sasakyan. Okay, so maraming salamat John Osorio mula po dyan sa lugar ng Santo Niño, Parañaque City. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita na kung saan naman mainit na mainit pa rin na pinag-uusapan ng tungkol sa kaganapan dyan po sa Senado, maging dyan po sa Kongreso tungkol po doon sa usapin ng postponement ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon para sa 2025 naman. At hindi na pumunawa ng ating mga kababayan na sa kasalukuyan ay tila mayroon na pong batas sa Kongreso na nagtatakda ng magiging termino po ng ating mga barangay official ay magkakaroon na po sila ng 6 na taon at sila po ay magkakaroon din po ng 2 termino na kung sakaling ito po ay may pasa sa Senado at maapruban na po o mapirmahan ng ating butehing President Bongbong Marcos, ito po ay magiging ganap na at ang magiging eleksyon ng ating mga barangay ay sa 2029 pa. Oo, so medyo malayo pa po ang eleksyon kung ito po ay may pasa sa Kongreso at may padala kagad sa Senado. At sinasabi nga po doon, kung sakasakaling ito po ay may pasa na iminungkahi ni ito pong si Speaker Romualdez naman, ang kanila pong termino o ang kanilang panunungkulan ay magtatapos pa sa 2029, yung kasalukuyang nakaupo mula po noong 2023 hanggang sa kasalukuyan. Opo, ganyan ang nangyayari sa Kongreso sa usapin ng barangay eleksyon. So wala pa po tayong kasiguraduhan kung mapupospon nga ang barangay eleksyon dahil ito pa po ay nasa Kongreso pa lamang. At tila nag-adjourn na naman po ang Kongreso at ito po ay babalik sa July, ay titingnan po natin kung ano ang mararating nito dahil sa kasalukuyan po ay tuloy-tuloy nang naghahanda ang ating COMELEC naman dahil sa usapin ng eleksyon sa December taong kasalukuyan. At maliban po rito, ito pong kampo ni Inday Sara Duterte naman na ito pong si Lawyer Estraelito Torion filed a supplemental petition to dismiss the impeachment case against Vice President Sara Duterte before the Supreme Court ngayong araw, Wednesday, June 11. Okay, so ito po ay, siyempre, ito po ay kakampi ni Vice President, ay tila sunod-sunod po ang kanilang ginagawang hakbang para yung sa usapin ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay tuluyan ng may baon sa Kongreso o kaya tuluyan ng mawala ito at hindi na po mapag-usapan sa Senado. Ganito po ang nagiging labanan sa usapin ng politika ng ating bansa sa ilalim po ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos. And of course naman, diyan po sa Senado, sa ilalim pa rin po ni ito pong Senador Chis Escudero na kung saan hindi po natin masyado alam kung saang banda ang mga ruling nito, kung saan banda ang mga hugot nito dahil sa ruling niya tungkol po sa usapin ng impeachment trial na nakasalang lang sa Senado but unfortunately back to the Congress naman. Ayan, so doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 8:43 ng gabi. Mayroon pa bang balita itong ating chief reporter? Tuloy-tuloy muna, Chief John Osorio. Ayon, patay ang isang lalaki na hihinte o kolektor matapos barilin habang sakay ng minamanihong motorsiklo sa Barangay Biga, Calapan City, Oriental, Mindoro. Kahapon ng umaga, ganap na alas 8 ng umaga ito, Martes, June 10, 2025.
Nakilala ang biktima na si Lister Ibaan na kinilalang kanyang employer sa CBC store sa Barangay Tawiran. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Rodin Polachi, hepe ng Calapan City Police, isang lalaki ang sakay din ng motorsiklo ang bumaril, kaagad na naglatag ng checkpoint ang pulis para maharang ang suspect. Isang malagim na aksidente ang naganap sa barangay Palson, Bula, Camarinesor, Lunes, alas 6 ng umaga, Hunyo 9, 2025. Wasak ang sasakyan ng mga biktima at nagtamo sila ng matinding pinsala sa katawan. Ayon sa punang investigasyon, galing umano sa Cavite ang mga biktima at pauwi sa kanilang probinsya upang dumalo sa pista. Sa kasamaang palad, ang isang pasahero na isang senior citizen ay diniklarang nasawi sa insidente. Isang babaeng sakay ay naputulan ng kamay. Nilalapatan naman agad ng paunang lunas ang ibang sakay na nagtamo ng seryosong pinsala sa katawan. Nakatulog di umano ang driver ng sasakyan, dulot ng antok sa biyahe. Patuloy ang paalala ng mga driver na maging maingat sa pagmamaneho, lalo na sa panahon ng tag-ulan dahil madulas ang kalsada. Ayan, so yan po ang report ng ating kasama na si Chief John Osorio mula po dyan sa lugar ng labas ng ating himpilan na kung saan tungkol po sa naganap dyan po sa lalawigan ng Mindoro at ganoon din po sa lalawigan ng Bicol Region tungkol po sa nagkaroon ng banggaan dyan po sa lugar ng Bula, Camarinesor. Okay, so maraming salamat, John Osorio. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita dito po sa ating programang Media Patrol sa ilalim ng Paranaque Net Radio Worldwide. Isang abogado ang nagingit-ngit tungkol po sa hakbang na ginawa ng Senado na ito pong si Attorney Romy Macalintal, legal expert. Ayon sa kanya, saan ka nakakita ng isang huwes na siya mismo ang nagpapail ng motion at siya mismo ang nag-decide sa kanyang motion? Di ba't malaking kalukuhan yan? Iyan po ang pahayag ng ating legal expert na ito pong si Attorney Romy Macalintal na siya po ay isang COMELEC lawyer, siya naman po ay isang election lawyer na kung saan ang kanya pong mga kine-question sa usapin ng may kinalaman sa COMELEC, ganun din po sa mga kaganapan diyan po sa Senado maging sa Kongreso. So ito po ay isang opinion na kung saan ay hindi po kayang tawaran na sinasabi niya nga po, in short, ang ginawa po ng Senado sa desisyon nila kahapon ay tila labag na naman po sa ating saligang batas. Okay, so mayroon pa rin pong papasok na isang reporter, galing pa rin po sa labas ng ating himpilan, Gerald Nazaro. Gerald, pasok. College student nagbaril sa sarili sa firing range. Dead on the spot ang isang 21 anyos na college student makarang magbaril umano sa sarili sa loob ng isang firing range kamakalawa ng tanghali sa bayan ng Kawit. Lalawigang ito. Sa ulat ng Kawit Police alas 12:40 ng tanghali nang maganap ang insidente sa loob ng Target Master Indoor Shooting Range sa barangay Kungbalay, Kawit, Cavite. Dumating mano ang nasabing firing range ang estudyanteng biktima na kinilalang si alias RJ, 21 anyos, residente ng Kawit, Cavite, dakong alas 11:30 ng umaga at kumuha ng Jericho 9mm pistol at 50 rounds na bala upang mag-target shooting. Habang nasa actual target practice ang biktima, niludan nito ng bala ang hawak na baril at nagkasa nito at agad itinutok sa kanyang baba at ipinutok. Tumagos ang bala sa itaas ng bahagi ng ulo ng biktima dahilan ng agaran nitong pagkamatay. Sa kasalukuyan, inaalam pa ng pulisya ang posibleng motibo ng biktima sa ginawang pagpapakamatay o may foul play sa insidente. Okay, so mabigat itong balita ni Gerald Nazaro.
isang estudyante nagbaril sa sarili sa loob ng firing range? Oo, ito po ay naganap sa lugar ng Kawit, Cavite, na nararapat lang po siguro na i-extend ng ating mga alagad ng batas kung ito nga po ba ay nagpakamatay o kaya may naganap na foul play. Okay, tuloy-tuloy mo na ang iyong balita, Gerald Nazaro. Sa balitang kalusugan po naman, 46 kaso ng MPOX na itala sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. 46 na kaso ng MPOX o monkeypox ang naitala sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM hanggang nitong Hunyo 8, 2025. Ayon sa ulat kahapon, sa report ng Ministry of Health ng BARM, kabilang sa 46 kaso ay 8 ang positibo at 31 ang pinaghihinalaang kaso ng at 7 naman ang sa probable. Ang BARM region ay binubuo ng Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Sulu, Tawi-Tawi at lungsod ng Cotabato. Ayon sa Ministry of Health, 8 sa mga pasyente ay nakarecover na, habang ang iba pang mga pasyente ay patuloy na nagpapagaling. Wala namang naiulat na nasawi sa mga tinamaan ng monkeypox o MPOX. Sa kabila nito, hinikayat ng Municipal Health Office o MOH ng BARM ang publiko na huwag magpanik dahil ginagawa nila ang lahat upang mapigilan ang pagkalat ng MPOX, kabilang na ang pakipag-ugnayan sa mga local government units at health agencies. Patuloy ang mahigpit na pagmonitor at kaukulang medical care sa mga apektadong mga pasyente. Ayan, ito pong ulat ni Gerald Nazaro ang may kinalaman po sa kalusugan na tila dumarami po ang nabibiktima ng bagong sakit. Matagal na po ito, kaya lang tila ngayon ay lumalala. So panawagan po sa ating mga kababayan na ingat-ingat po tayo. Ganun din po ang Department of Health. Kilos-kilos po kayo dahil kung hindi po ito maagapan ay baka ito pa ay kumalat sa buong bansa. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita announcement. A schedule of cash gift distribution for senior citizens with January to June 2025. So ito po ay sinasagawa na po na kung saan ay nagkakaroon na po ng distribution sa lugar ng iba't ibang barangay. Babasahin po natin. Sinimula ng lokal na pamahalaan ng Parañaque ang pamahagi ng birthday cash gift para sa mga senior citizen na nagdiwang ng kanilang karawan mula Enero hanggang Hunyo taong kasalukuyan. Ito ay nagsimula noong Hunyo 22 at matapos hanggang Hunyo 19 taong kasalukuyan. Alinsunod sa pinasang ordinansa ng Sangguniang Panlunsod, ang bawat senior citizen na edad 60 hanggang 74 taong gulang ay makakakuha ng 1,000 piso, edad 75 hanggang 84 taong gulang ay makakatanggap ng 1,500, edad 85 taong gulang pataas ay makakatanggap ng 3,000 piso. Mangyari lamang na tingnan ng schedule ng birthday cash gift distribution sa bawat barangay sa larawan na nasa ibaba. Samantalang mga angkling birthday cash gift na hindi nakuha sa nakatakdang schedule ng kanilang barangay ay maaari namang magtungo sa Office of the Senior Citizen sa first, sa second floor ng Parañaque City Hall mula Hunyo 20, 23, 24, 25 at 26 mula sa oras na alas 9 hanggang alas 3 ng hapon. Mahigit na pinapalanan ng maaaring makakuha ng birthday cash gift ay ang mga OSCA Cares benefit card holder lamang. Para sa iba pang kaugnayan ng detalye, mangyari lamang makipag-ugnayan sa OSCA Parañaque sa sumusunod na numero 8820-757-199-149-4824. Ayan, so malinaw po yan Sa lungsod ng Parañaque po ay tuloy-tuloy na po ang ating
bigayan po nung tinatawag na birthday cash gift mula po para sa ating mga senior citizen. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Galing pa rin po yun sa City Information Office of the City of Parañaque. Traffic Advisory. The Expanded Unified Vehicle Volume Reduction Program or UBBRP or number coding scheme from 7 a.m. 10 a.m. to 5 p.m. to 8 p.m. is suspended in the City of Parañaque tomorrow, 12 June 2025 in relation to the Independence Day commemoration. Ayan na, so wala pong color coding bukas. Meanwhile, track ban will still be implemented on all our thoroughfares. So, ito po ay tungkol lamang doon sa mga ordinaryong sasakyan pero po yung truck ban ay hindi po exempted. Drive carefully and stay safe always. Kindly share and like page more updates. Ito po ay galing sa Public Information Office with the Coordination to Traffic Management Office of the City of Parañaque. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Galing pa rin po ito sa lungsod ng Parañaque. Tuloy-tuloy na pag-arangkada ng pamahagi ng birthday cash gift para sa mga senior citizens sa lungsod ng Parañaque na may kaarawan mula Enero hanggang Hunyo 2025. At ito po ay kanina nandiyan po sa lugar po ng San Valley na kung saan ito po ay dinaluhan ng butihing Mayor Eric Olivares at iba pang government official mula po sa lungsod ng Parañaque. At nagkaroon din po rito sa Monwok National High School Technical Vocational Laboratory. At ito po litis na litis po ito. At ito po ay nangunguna sa buong bansa na ang ating pong mga high school dito, yung pong sa mga paaralan, ay nagkakaroon na po ng tinatawag na Technical and Vocational Laboratory. Okay, so napakaganda po ang nangyayari po sa ating mga paaralan dito po sa lungsod ng Parañaque dahil ito pong vocational, lahat po ng ito po ay ginagamit sa junior at saka senior high. Dahil kung kayo po ay gusto nyo pong makapagtrabaho kagad, kumuha po kayo ng vocational course sa ilalim po ng junior and senior high dahil mayroon na po rito sa lungsod ng Parañaque na napakaganda po ang kanilang laboratory. So, palakpakan po natin yan. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Siyempre galing pa rin po ito sa lungsod ng Parañaque. Serbisyong may benepisyo para sa PW hatid ng PhilHealth Consulta. Pinangunahan ni Mayor Eric Olivares ang programang PhilHealth Consulta, serbisyong may benepisyo para sa mga person with disability na ginanap sa Barangay Santo Niño Gym ngayong araw ng Miyerkules sa Hunyo 11. Ito ay handog ng lokal na pamalaang lungsod ng Parañaque, ang PhilHealth Local Health Insurance Office at Parañaque City kung saan ating pong malugod na hinikayat ang mga kababayan nating kabilang sa sektor ng PWD mula sa Barangay Santo Niño, La Huerta at Dungalo. Kabilang sa mga serbisyong hatid ay ang PhilHealth Registration, libreng consultation sa pamahagi ng mga gamot, health assessment registration, ang Universal Healthcare ID at iba pa. Nagkaroon din ng produktibong talakayan ang mga community members patungkol sa karagdagang kaalaman ukol sa iba't ibang benepisyo na maaari nilang makuha. Nagpakita naman ng suporta sa programang ito ang pamunuan ng Barangay Santo Niño sa pamuno ni Kapitan Janico, Barangay Dungalo sa pamuno ni Kapitan Marilyn Burgos at Barangay La Huerta sa pamumuno ni Kapitan P.E. Velasco. Na sa katuparan ng nasabing programa sa pamamagitan ng Parañaque Health Plan Office sa ilalim ni Dr. Maria Lorey Obed, Person with Disability Affairs Office sa pamuno ni Dr. Sabas de Guzman III, Settled Office sa pamuno ni Dr. R.B. Bumbita, pamunuan ng PhilHealth Local Health Insurance Office Parañaque City sa pamuno ni Mr. Francis Edwin Imarasigan at LHIO Marketing Officer Ms. Gulda Ajero. Para sa kanilang mga suwestyon at katanungan ukol sa mga programa ng ating lungsod sa sektor ng PWD, makipag-ugnayan lamang sa Person with Disability Affairs Office official FB page na ito. Okay, so ito po ay napakaganda pong programa dito po sa lungsod ng Parañaque. Dahil yung pong halos lahat ng ating mga kababayan dito ay nagiging miyembro po ng tinatawag na PhilHealth Consulta, na kung saan sila po ay nagiging miyembro na wala po silang contribution sa PhilHealth. Dahil yung pong membership
nila ay binabayaran po ng lokal na pamalaan ng lungsod ng Parañaque. Makikita nyo nga po ito ay halos mahigit na itong 1 taon na sinasagawa ng lungsod ng Parañaque. Kaya po sa kasalukuyan, ang binibigyan pansin na po nito yung tinatawag na person with disability doon po sa bawat barangay. In short, halos wala pong naiwanan sa usapin ng kalusugan dito po sa lungsod ng Parañaque. Napakarami na pong ginagawang hakbang ang lokal na pamalaan tungkol po sa usapin ng kalusugan. Nagtataka lang po ang inyong lingkod kung bakit marami pa rin pong ating mga kababayan na tila hindi po nagiging satisfied sa serbisyo po ng ospital ng Parañaque. Diyan po sa La Huerta. Opo, dahil bakit ganun ang nangyayari? Marami na pong isinasagawang pagbabago ang lokal na pamalaan ng lungsod ng Parañaque, pero po yung reklamo ay hindi pa rin po nawawala. Panawagan po natin yung mga pamunuan ng hospital natin na sana agapan nyo naman po yung mga reklamo ng ating mga kababayan na di umano ay mga suplado-suplada ang kanilang naaabutan sa pampublikong hospital ng ating lungsod. So hindi po ito maganda, ha? Ayan, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita at alam niyo po ba na ngayon po ang deadline ng tinatawag na pag-file ng SOSI noong nakaraang May 12 election. Basahin po natin, ano? Basahin po natin. Ito pong last day to file SOSI, deadline June 11, 2025. Ito po ay sa paalala ng ating Comelec. So tapos na po yung pag-file ng SOSI sa deadline na, tapos na po. Ibig sabihin, sarado na. Kung hindi po kayo file ng SOSI nyo ngayong araw, malamang kung kayo po ay habol, mayroon na po kayong multa bukas o sa mga susunod na araw, ha? Talaga, oo. Ayan, so tuloy-tuloy na po tayo at ano po natin yung pong mga proyekto ng lungsod ng Parañaque ay tuloy-tuloy na po ito, ha. So marami na pong mga pagbabago mga kaganapan, inuulit po natin, marami na pong pagbabago sa usapin ng kalusugan dito po sa lungsod ng Parañaque. Ito po ay sariwang balita, babasahin po natin. Galing po ito sa City Information of Parañaque City. Mega Job Fair sa Araw ng Kalayaan, handog ng Parañaque LGU. Bilang bahagi ng paggunita ng Araw ng Kalayaan sa darating na Hunyo 12, ang lokal na pamalang lungsod ng Parañaque ay magsasagawa ng Mega Job Fair. Ito ay gaganapin sa Parañaque Sport Complex sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ang mga interesadong aplikante ay pinapaalam na magsuot ng smart casual attire, sumunod sa health protocol at magdala ng sumusunod na requirements katulad po ng mga sumusunod 10 kopya ng inyong resume, ballpen, face mask at alcohol. Maaari rin kayong mag-pre-register sa QR code na makikita sa larawan sa baba. Ang mga job fair na ito ay handog ng Public Employment Service Office ng Parañaque, katuwang ang Department of Labor and Employment. City Information Office, ito po ay galing sa lungsod ng Parañaque at pinapaalahanan po natin na yung pong ating mga kababayan o kaya yung mga karating lugar na sa ating mga kababayan na sa kasalukuyan ay wala pa pong trabaho, pagkakataon nyo na po ito na magkaroon ng trabaho dahil bukas ay magkakaroon po ng job fair dito po sa lungsod ng Parañaque, diyan po sa Parañaque Sport Complex at ito po ay magsisimula sa ganap na alas 8 at magtatapos po ito sa ganap na alas 3 ng hapon na. Good luck po sa inyo. Sana wag po kayo magdalawang isip, sumali na po kayo, makipagsapalaran na po kayo at mag-apply po kayo
dahil may tinatawag po dito na yung tinatawag na hired on the spot. On the spot. O, di ba? So, magsapalaran na po kayo dahil marami po mga company, mga employer na naghahanap po na kwalipikadong aplikante para po doon sa kanilang kumpanya naman na anytime pwede po kayo makapasok sa oras na kayo po ay matanggap bukas June 12, 2025. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, magbibigay po muna tayo ng maiksing patalastas mula pa rin po sa Paranaque Net Radio at sundan nyo mo rin ng tinatawag na Drug Free World International. Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Paranaque Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dala'y pag-asa at ngiti. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Paranaque Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo. Sabi nila kung gagamit ako ng coke, makakapag-party ako buong magdamag. Ang ganda. Salamat, ma. Sige, anak. I love you. Mag-enjoy tayo mamaya. Okay ka lang ba? Oops, teka. Sige na, girl. Bilis. Buksan mo na to. Ayoko. Sabi nila kung gagamit ako ng coke, makakapag-party ako buong magdamag. Nagsinungaling sila. Alamin ang katotohanan tungkol sa cocaine. Drugfreeworld.org
Mamahalin niya raw ako habang buhay kung hihit-hit kami ng crack. Diyan ka lang! Tumahimik ka! Tahimik! Wala kang kwenta! Isa ka lang! Mahal kita! Migil ka sabi! Sinusubukan ko tumulong! Nasaan ang pera? Oo, ito na. Bakit mo siya tinatanong, ha? Sige natin. Sige. Kwenta. Pulis to! Sumuko na kayo! Meron kaming warrant! Sumuko na kayo! Clear! Clear! Sumuko ka na! Itaas ang mga kamay at tumarap sa pader! Mamahalin daw niya ako habang buhay kung sasabayan ko siyang humit-hit ng crack. Nagsinungaling siya. Alamin ang katotohanan tungkol sa crack. drugfreeworld.org. Ayan, so tuloy-tuloy na po tayo, no? At yung pong nasa online, regards po natin, ito pong ito pong ating masipag na talagang maasahan. Ito pong si Justin Trinidad ng Mayor Additional Support Group sa ilalim po ng pamuno ni Sir Arman Salazar. Regards ko po kayo. At ito pong si ORFGR. Regards ko po kayo. At saka ito pong mga kaibigan natin na ito pong sa lugar ng Cavite, sila Roger Bron, sila Elsa Obispo, at ganun din po itong sa lugar ng Valenzuela, sila Sister Presi Lazaro, sila dyan po sa lugar ng Kamanaba, sila ating kaibigan naman, sila Ricky, si Enre. So mukhang irritable na rin po ito kay Loro. Ang sabi niya, si Loro daw, si Loro. So hindi po talaga, hindi katanggap-tanggap ang ginawa ni Loro. At siyempre, yung pong ating mga kaibigan, dyan po sa lugar ng Bulacan, ito pong sila MG Balaguer at iba pang naka-online. So, regards ko po kayo. Batid ko po na kasalukuyan ay tuloy-tuloy po ang ulan. Tayo po ay simula sa umaga, anggi-anggi hanggang sa maghapon. Tuloy-tuloy po ang ulan. Laban-laban lang po tayo. Di ba? Kasi diyan po sa Senado, bagamat anggi lang o patak-patak lang po yung ulan, pero yung mga kaganapan ay bagyo. Di ba? Kasi talagang pinuntariya na po nila yung lugar ng Senado para kalampagin yung mga nangyayari dyan na sa alam nila na hindi katanggap-tanggap ang ginawa ng pamunuan ng Senado na yung complaint labang kay Sara Duterte ibinalik sa Kongreso. Talagang ibang klase rin po itong labanan ngayon. Kaya po yung hindi satisfied mula po sa iba't ibang grupo at sa iba't ibang universidad, sila po ay binitbit na po nila sa lansangan ang laban diyan po sa harap ng Senado. Ganun ang demokratikong bansa. Anytime, anywhere, any person, any organization na gustong maglatag ng kanilang saloobin, ay sila po ay napagbibigyan. Ganon din po yan sa ating mga mamamahayag, mga miyembro ng media, na kung ano ang kanilang opinion, kung ano ang kanilang saloobin, ay pwede rin pong ipahayag ng inyong lingkod. Kaya po ang sinasabi natin, hindi po ordinary ang nangyayari, kaganapan po dyan sa loob ng Senado. Opo, pero wag po kayong mag-alala. Dahil in fairness naman, sa kasalukuyan ay tuloy-tuloy po ang deliberation nila
doon po sa mga batas na ipinasa ng Kongreso at ngayon nga po ay ipinasa na sa Senado. So very critical din po ang kanilang ginagawa dahil sa napakarami pong batas na nakabinbin sa kanila ngayon na dapat matapos po ito sa 19th Congress. Dahil kung hindi, yung pong mga batas na ito, back to Congress na naman, back to zero, panibagong file na naman sila, panibagong deliberation, panibagong kape na naman sa Kongreso. Panibagong timpla na naman ng kape sa Kongreso para muling pag-usapan o muling magkaroon ng deliberation diyan po sa Kongreso sa mga batas na hindi may pasa ngayon sa Senado at hindi maitawid at hindi po ito pwedeng itawid sa 20 Congress. O, di ba? Ito po ang nangyayari diyan po sa Senado ngayon. Maraming batas. In fairness, kung mayroon lang po akong kaping barako, baka magbigay ako ng kaping barako para naman para parte sabihin natin yung pakikisa natin sa kanila para yung mga napakahalagang batas ay maipasa diyan po sa Senado bago mag-adjourn ng kanilang sesyon naman. At inuulit po natin, ito pong idol natin na si Robin Padilla ay nagkaroon na po ng deliberation kanina doon po sa usapin ng regular, yung pong pagsasabatas nung tinatawag na cannabis para maging gamot ang ating mga kababayan na nagkakaroon po ng sakit na hika o anuman iba't ibang ori ng karamdaman na pwede pong magamot sa pamagitan po ng kanyang batas yung pong sasapin ng cannabis na kung saan ito daw po ay magiging gamot sa mga Pilipinong may karamdaman na pwedeng gamutin ng kanyang batas. Palakpakan po natin si Robin. Okay, so nawawala. Mukhang tayo po ay mukhang hindi sumasang-ayon ng ating kaya talagang lubat na. So, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:15 ng gabi. So, inuulit po natin, ang pinag-uusapan po natin ngayon ay malayo sa bituka. Di ba? Wala sa bituka ang pinag-uusapan natin dahil sa usapin ng impeachment, sa usapin ng mga urgent na batas, tila wala po akong nabasa tungkol po sa usapin ng mga magsasaka. Karamihan po doon sa usapin ng electricity at sa usapin ng mga paaralan, sa usapin ng additional na mga paaralan, sa usapin po nung mga barangay sa pagpapalawig ng kanilang jurisdiction sa barangay naman at iba pang batas na kailangan naman talagang ipasa. Ganon din po sa usapin ng koleksyon ng karagdagang kita para sa pagkor sa mga paghawak ng pagkor, mga pasugalan yan or gaming, so kailangan din dahil maraming gastusin at lahat ng batas na yan, kung inyo pong mabibigyan pansin, karamihan po ron ay nangangailangan po ng pondo para maisakatuparan kung ano man po ang nilalaman noong batas. Iyon po ang sitwasyon diyan po sa Senado. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo at bagamat umuulan, iyon po ang ating mga kabarangay o ang ating mga kapitbahay diyan po sa lugar ng Alik-Alon, diyan po sa lugar ng Santos Compound. Yung pong mga nabiktima ng sobrang baha, taas ng baha. Ganon din po sa mga nabiktima noong sobrang traffic sa kabaan po ng C5 dahil sa kagagawa ng pasaway na kontraktor. Pagtisan nyo na po yan dahil talagang hindi po maiwasan yan. Opo, hindi po maiwasan yan. At ganun din po pala, panawagan din po natin sa in support na po ito, sa panawagan ng ating bagong Chief of Police naman, na ito pong si General Turi naman, tungkol po doon sa mga krimen na nagaganap sa ating mga barangay na kung saan binigyan niya po ng 5 minuto ang mga miyembro ng kapulisan
na hanggat maaari sila po ay makarating sa lugar kung saan nagkakaroon po ng kaguluhan. At sinasabi niya nga po, ina-advise niya na tumawag sa 911 para mabilis na marespondihan ng ating mga kapulisan. Maliban po rito, alam po natin na may mga opisyal naman sa barangay, di ba, may mga kapitan dyan, may mga tanod, may mga kagawad na nangangailangan po talaga ng inyong suporta sa usapin ng programa ng Peace in Order ng ating pamunuan ng Philippine National Police. Opo, so tayo naman po ay hindi tulog sa katotohanan. Nasa kasalukuyan po ay tuloy-tuloy pong lumalaganap ang iligal na droga sa komunidad o sa mga barangay, na bawat operasyon po nito kapag nariroon pong nahuling personalidad na may kinalaman sa droga, sila po ay kailangan po ang presensya ng kagawad o kaya kapitan, basta halal halal sa barangay, para maging saksi sa mga kaganapan sa usapin ng pag-iimbentaryo, para maging fair naman doon po sa mga nahuhuli. But unfortunately nga, ang nagiging problema, minsan nahuhuli na po yung mga salarin na may kinalaman sa droga, wala pong mahagilap na mga kagawad ang ating mga operatiba o mga miyembro ng kapulisan na siyang dahilan para maantala ang proseso sa usapin ng inventaryo. So, ito po ay eksklusibo naman doon po sa mga halal ng bayan, sa halal ng barangay, na supposed to be, dapat malagyan po ito bigyan po ito ng pansin, lalong-lalo na po mula po sa pamunuan ng barangay, ganun din po sa DILG, ganun din po sa lokal na pamahalaan sa iba't ibang panig ng ating bansa. So, marami po kasi di umano na mga barangay official na ayaw pumerma sa oras na may nahuhuli ang ating mga kapulisan. So dahil nga po ito ay operasyon, may tinatawag po ito ng pamamaraan o may tinatawag po itong proseso, kung wala po ang mga barangay opisyal, nagkakaroon po ng problema sa usapin ng legality o sabihin natin ng genuinity ng operasyon, ganun din po ng pag-iimbentaryo. Sana magtulungan na lang po ang ating mga ahensya ng ating gobyerno, lalong-lalo na po yung mga halal ng bayan, na kaya po kayo ay pumasok sa usapin ng serbisyo publiko na ang una pong layunin ninyo ay makatulong sa usapin ng pagresolba ng kaguluhan sa inyong barangay. So kung kayo po ay lilihis, ayaw nyo pong makipagtulungan, sana kumilos po dito ang DILG para aksyonan kung anong dapat sa inyo kung ayaw nyo pong maging saksi o testigo sa usapin ng pag-imbentaryo sa mga nahuhuling droga sa inyong nasasakupan. So tayo po ay nananawagan lamang kasi kailangan po tayong kumilos, dahil kapag hindi po tayo kumilos dyan, baka ang ating mga anak, ang ating mga pamilya, ang ating mga kapitbahay, mabiktima ng mga ito na mahawaan ng kanilang sakit sa usapin ng adiksyon ng ipinagbabawal na droga. Di ba? Ito naman po ay talagang hindi po ito madaling masawata. Alam po natin ito po ay isang kanser ng lipunan na sabi ko nga po mula po noong 70s, 80s, 90s, nang tayo po ay nanonood ng sine, ito po ay laging napag-uusapan na. Ito po ay nagiging pelikula noon pa. Kaya lang sa tagal na yan, hindi nga po nasugpo hanggang ngayon na talagang ibig sabihin, ugat na po ito sa ating komunidad na dapat na pong mabigyan ng mabilisan aksyon o sapat na aksyon na hindi po maging ningas kugon lamang sa ating mga otoridad, ganun din po sa ating mga barangay opisyal mula po sa baba hanggang po sa taas. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:22 ng gabi. So doon naman po sa mga nagtatago sa palda ng ating gobyerno na nakikipagkutsabahan o nakikipagtulungan sa mga inotil o sa mga drug poser, drug lord o sa mga nagagamit ng ipinagbabawal na droga, hanggat maaari, kung hindi nyo kayang umiwas, magpahuli na po kayo, magparehab na lang po kayo. Di ba? Kasi may nabalitaan po tayo na may mga kilalang tao na nasa PDEA drug watch list
na hanggang ngayon ay namamayani pa rin at namamayagpag pa rin. Oo, kapag ngumiti, akala mo sila ay matitinong tao, matutuwid ang kanilang pangalan, pero nasa PDEA drug watch list naman. Di ba? Kasi dinada nila sa gandang ngiti, dinada nila sa pambubula, na akala mo ay hindi po sila involved o hindi po sila nasa PDEA drug watch list. Ngayon, ang sasabihin po ninyo, napupolitika kami. Sasabihin ninyo, nagkamali sila. Pwede nyo naman pong ikwento yan sa pagong. Di ba? Kasi may proseso po yan. Kung hindi po kayo involved sa pinagbabawal na droga, at kung kayo po ay nasa PDEA drug watch list, ano po ang dapat nyong gawin? Linisin nyo po ang inyong pangalan kung hindi po talaga kayo involved sa illegal na droga. Ganun po ang challenge di ba? Panahon pa po yan ni Pangulong Duterte na marami pong na-involved sa pinagbabawal na droga, pero sinasabi nga po nila na walang katotohanan. Ngayon, karapatan po ninyo yan na linisin ang inyong pangalan, kaya kumilos po kayo. Kasi kung kayo po sa PDEA drug watch list at hindi po kayo kumikibo, hindi po kayo paporma-porma pa rin, malamang baka bukas pangalawa kayo ay tamaan ng inyong ginagawa na hindi po kayo gumagawa ng hakbang na kayo po pala ay nasa PDEA drug watch list. Di ba? Kasi sabi nga po, ang PDEA drug watch list ay hindi po ito basta-basta mawawala. Ngayon, kapag nawala sa PDEA drug watch list ang inyong pangalan, malamang tampered po yan. Di ba? Baka tampered po yan, ano? Di ba? Kasi alam nyo naman, ano? Alam nyo naman kung sino kayo Alam nyo naman kung kayo ay gumagamit. Alam nyo naman kung kayo po ay naglulubid. Alam nyo naman kung kayo ay nambubula lamang para matakpan ang inyong pagka-involve sa droga, yung po ang mabigat doon. Di ba? Yung po ang mabigat doon Ang challenge nga po dyan, makipagtulungan po kayo sa ating mga barangay, makipagtulungan po tayo sa ating kapulisan para mabawasan o masugpo ang illegal na droga sa inyong mga nasasakupan. Okay, di ba? Yun lang naman po ang ating panawagan. Tayo po ay gas-gas na po ang ating panawagan pero walang nangyayari dahil nga po ang salot na droga ay talagang nakaugat na sa ating komunidad. Pero hindi po tayo dapat huminto doon. Labanan natin ang illegal na droga sa ating komunidad. Ngayon, kung ayaw nyo po makipagtulungan, tapos kayo po ay official ng ating gobyerno, paulit-ulit natin sinasabi na hanggat maaari, lumalis na po kayo sa pagka-opisyal kasi nakakahiya sa ating pamalaan o kaya sa ating bayan. Di ba? Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:26 ng gabi. Malapit na po tayo magtapos sa ating programa at regards po natin ang ating po mga kaibigan dyan po sa Barangay Santo Niño. Ganon din po ang ating punong kapitan na ito pong si Janico at 10 ng kanilang mga kagawad na kung saan galing po tayo dyan. At regards din po natin, ito pong ating kaibigan na taga-Ilaya, ito pong ating kaibigan na si Jiri Alyanigi. Regards ko po kayo at ganoon din po ang kanyang kaibigan na si, ito pong si, yung kaibigan natin, nakalimutan ko tuloy. Kapag tayo ay nagpo-programa, minsan yung pong mga gusto natin batiin ay nakakalimutan natin. Ito pong si Ed Rosales, diyan po sa lugar ng Pasig. Palagi po natin nakikita na siya po ay nag-exercise dahil siya nga po ay senior citizen na rin. Tila umabot na po siya ng 74 at siyempre yung kanyang mga buto-buto, ang kanyang, ako nga kanina, nang tayo po ay umakyat sa hagdan, ang sakit ng akin tuhod, hindi ko po alam. At inisip ko, wala naman po kung ginawa kagabi para sumakit ang aking tuhod. Naisip ko, kumain po pala ako ng munggo nung isang araw. At yung pong nilutong munggo, inaabutan po yata ito ng umaga at nakain ko na po ng umagang pang-almusal. Kaya yung pong aking tuhod, nagkaroon po ng arthritis pa. Masakit pala kapag pag umapa ka, na masakit, so naikwento na po natin yung tungkol sa munggo dahil ang inyo pong lingkod ay tila nagkakaedad na rin, huwag nyo na pong ikikwento.
nabanggit ko po sa inyo dati na 70s pa, nanonood na po tayo ng sine at napag-uusapan na po, naging pelikula na po yung kalakaran ng droga. Di ba? So, in fairness po kay General Torre, regards po natin itong ating bagong PNP chief dahil handa siyang harapin ang pamunuan ng Commission of Human Rights para makipagtulungan sa usapin ng karapatang pantao ng ating mga kababayan naman. Palakpakan po natin si General Torre na supposed to be, dapat ganito po ang takbo ng kaisipan ng mga nanunungkulan na ang bawat isa ay dapat magtulungan, hindi po yung puro girian, hindi po yung puro politika na nakakasira na po ng ating gobyerno. Nakakasira na po sa integridad ng ating bansa. Di ba? Sinasabi nga po na dahil sa away sa politika, bumaba po ang ating security and exchange naman, yung sa usapin ng palitan ng dolyar, sa usapin ng ekonomiya, dahil ito po ay may metrics po ito na bumababa. Di ba? Kaya sana doon po sa ating mga kababayan na maging yung mga lingkod bayan ay maging tapat sa isinasad ng ating saligang batas. Di ba? Katulad nung bagong batas na yan, na magkakaroon na ng 6 na taon ng eleksyon sa barangay, kung may sa batas nyo yan, okay. Pero ang sabi nga po nila, hindi ko malaman kung ito po ba ay huli na o dapat nyo pong igawing marathon diyan po sa Kongreso, maging diyan po sa Senado. Yun lang naman po ang ating concern doon na wag nyo pong gawing yuyo, wag nyo pong gawin trompo ang ating mga kababayan hanggat maaari sa usapin ng barangay eleksyon. Yun lang naman po ang hinihingi natin. Di ba? Wag nyo pong gawin trompo, wag nyo pong gawin laruan ang ating mga kababayan tungkol po sa usapin ng barangay eleksyon dahil mula pa noon hanggang ngayon, palagi nyo pong pinaglalaroan barangay eleksyon sa pamagitan ng postponement lagi. Di ba? Iyon po ang nangyayari, so ito pong si Digitosong naman ay tila humabol. Good evening po, Chef. At sa lahat ng nanonood ng ating programa ng programang Media Patrol. So regards po natin, ito pong si Digitosong at ang Balyos Formation naman. Okay, so malapit na po tayo magtapos sa in fairness, doon po sa hindi po natin na regard sa ating programa na nasa online, pagpasensyahan nyo na po dahil mabilis po itong mabilis po yung ng ating FB na kung saan natatabunan po. Okay, doon po sa ating mga kaibigan na tayo po ay magtatapos na kinukumusta po natin ang ating pong mga kababayan diyan po sa lalawigan ng Camarines Sur, lalong-lalo na po diyan sa Partido area. Bagamat ang ating kababayan na ito pong si Senate President Chis Escudero na nasa hot seat, kababayan pa rin po natin yan. Kaya ang sabi ko nga po doon sa comment ko na hanggat maaari para hindi na po tuluyang mapiga ang ating kababayan na si Chis Escudero, mas maganda po siguro na bumaba po siya sa pwesto bilang Senate President dahil sa kasalukuyan ay tila marami pong hindi napabilib sa pamumuno nitong si Chis Escudero sa usapin po ng impeachment na isinalyad yan po sa Senado na sa kasalukuyan muling ibinalik sa Kongreso. So wag po kayo mag-alala. Kababayan po natin si Chis Escudero, proud po tayo nagkaroon po ng isang Senate President mula po dyan sa lalawigan ng Camarines sa Bicol Region, dyan po sa Sorsogon naman. So proud po tayo na ito pong si Chis Escudero ay isang Oragon naman na galing po dyan, na isang Oragon, ibig sabihin ay isang Bicolano na nakikipagbalitaktakan at talagang ginagawa at ginagampanan niya naman ang kanyang tungkulin bilang senador ng ating bansa. So doon po sa ating mga kaibigan na diyan po sa siyudad ng Naga, Pili, Guwa, Ocampo, ganon din po sa Tigaon, diyan po sa Guwa, San Jose, Lagunoy, at diyan po sa Presentation, maging sa Karamuan, binabati ko po kamo na maray na banggi po sa Indugabos
ganun din po sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, ganun din po itong si Janet Pascualatam na siya po ay talagang masigasig na sumusubaybay ng ating programang Media Patrol at mamaya pinapauwi na ako at handang-handa na daw siya at naligo na. Okay, dun po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam na nagsasabing sa umagas tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Media Patrol. God bless us all. Bye-bye. Bye-bye. Chairman, Net Radio Plus. Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay sayat kwento. Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Paranaque Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Paranaque Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar Latam, laging